Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po tayo sa ating online service. Ito pong yung lingkod Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. Ang pag-uusapan po natin ngayon is yung maling akala. Maraming pagkakataon na akala natin, tama yung ginagawa natin. Kaya ito po yung titignan natin sa gabing ito. Ano nga ba yung mga dapat natin gawin para malaman natin kung tama pa rin yung ating ginagawa. Pero bago tayo magpatuloy, tayo hingi muna ng tulong sa Lord para itong mga bagay na ito ay mabigyan po natin talaga ng pagpapahalaga. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na muli kayo ay mangungusap dahil alam po namin, Panginoon, na hindi kami makakaintindi, makakaunawa ng inyong mga salita kung wala ang tulong po ng inyong Espiritu Santo. Ayaw namin kakalain na kami ay makakaintindi nito dahil sa paulit-ulit na pagbabasa. Bagamat ito ay makakatulong, pero ang magbibigay pa rin sa amin ng totoo na pagkaunawa, pagkaintindi, walang iba, kundi kayo, ang inyong Santong Espiritu. Kaya mangusap, kayo po, Panginoon, magpaliwanag nito, at hayaan niyo po maging maliwanag sa amin ang lahat para mas lalo namin makita kung ano ba talaga ang dapat po namin gawin para maiwasan yung maling akala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sabi po rito sa awit 50:21, kahit ito ay ginawa, hindi kayo pinupuna. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Alam po niyo, may mga pagkakataon, no, sa atin din, mismo sa ating mga magulang. Akala natin dahil may ginagawa ka na isang bagay na hindi pinapansin ng nanay at tatay mo, akala mo tama. No? Akala mo tama. Ganon din po kay Lord. Hindi ibig sabihin na kahit mali yung ginagawa natin, no, ito ay hindi napupuna o hindi napapansin ng Lord. No? Kumisa, nakala pa nga ng iba, ay, siguro tama itong ginagawa ko kasi hindi naman ako sinasaway o hindi naman ako pinaparusahan. Pero sa totoo lang, pag tinignan natin, teka, hindi tayo nagkakaisa kung ano yung tama at mali. Kaya merong paraan para makita natin kung talagang right track pa rin tayo o nakapaloob pa rin tayo sa mga inuutos ng ating Panginoon. Una-una, para makita natin kung tayo ay naka-align pa o tama yung ginagawa natin, ang sabi gano'n sa letter A, pansinin natin ang salita ng Diyos. No? Sabi rito sa awit 50:22, kayo ngayoy dinggin ito. Kayong sa akin di pumapansin. Kapag ako'y di dininig, kayo'y aking wawasakin. Walang sinumang sa inyo'y makakaligtas sa akin. So, again, sinasabi ng salita ng Diyos para makita natin o hindi tayo magkaroon ng maling akala, no? Dinggin at pansinin din daw natin ang salita ng Diyos. Makinig tayo, no? Kasi kung hindi, sabi rito, kayo'y aking wawasakin, walang sinumang sa inyo'y makakaligtas sa akin. So, nakakalungkot. Dahil sa hindi natin pagsunod o hindi natin napapansin, nasa mali na pala tayong lugar. So, sino magtatama? Walang iba po, kundi ang salita ng Diyos ang magtatama sa atin. Of course, gagamit siya ng tao. Maaring yung leader natin sa church, maaring yung magulang natin, o kung tayo naman ay mga magulang, pwedeng yung anak din natin. Sila yung ginagamit ng salita, sila yung ginagamit ng Lord. O pwede, dahil lalo na, halimbawa, nauna ka, anak, nauna kang naging Kristiyano, alam mo yung tama at mali dahil nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Pinapansin mo yung salita ng Diyos, ito yung gagamitin mo para maipaliwanag mo sa iyong magulang. Vice versa, tayong mga tatay at nanay, no? Kapag alam natin yung salita ng Diyos, ipapapansin natin sa mga anak natin na ito yung tama. Ito yung dapat na ginagawa natin. So kapag hindi natin ginagawa ito, meron tayong problema. Maaring yung nanay at tatay natin o tayong mga anak, mapunta tayo sa maling akala. Dahil akala natin, hindi gumagawa si Lord o hindi kumikibo si Lord dahil sa ginagawa natin, kahit mali na, akala natin tama. Pero kung ito ay ibabase natin sa salita ng Diyos, ito ay mali. Maling akala.
At sabi nga sa Deuteronomy 32:39, alamin ninyong ako ang Diyos, oo, ako lamang. Maliban sa akin ay wala ng iba pa. Ako'y pumapatay at nagbibigay buhay, ako'y sumusugat at nagpapagaling din naman, wala nang makakapigil anuman ang aking gawin. Alam po ninyo, kung alam natin itong salita na ito, matatakot tayong gumawa ng mali. Makatakot tayo na mag-isip ng mali. No? At kumisan, ito'y maling akala ng iba, ay hindi ako sasaktan ni Lord. Hindi ako pababayaan ng Lord. Tama, hindi ka sasaktan ng Lord at hindi ka pababayaan ng Lord kung tayo ay sumusunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. No? Nagpaparusa niya at walang makakapigil sino man, ano man ang kanyang gawin. No? Ang makakapigil lang ito kung tayo may babalik loob at hihingi tayo ng tawad, aaminin natin. Wala na pong iba. No? Kaya, again, kaya pala sinasabi salita ng Diyos, magbulay-bulay tayo ng kanyang salita araw-araw. Pansinin natin ang salita ng Diyos. Yan ang sinabi niya sa Joshua 1:8. Bigyan natin ng pagpapahalaga ang salita ng ating Panginoon. Pangalawa, na dapat makita natin para hindi tayo mapunta doon sa tinatawag nating maling akala, letter B, parangalan natin ang Panginoon. Sabi rito sa awit 50:23, ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw, akin lamang ililigtas ang lahat na masunurin. So kapag pinarangalan pala natin ang ating Panginoon at hindi tayo tumigil sa pagpupuri sa Kanya, ililigtas niya tayo. Bakit? Utos niya to maging masunurin tayo. No, ililigtas niya ang lahat ng masunurin. Kapag masunurin tayo, hindi po pwede na hindi tayo ililigtas ng ating Panginoon. Dapat matanim sa ating isipan, sa ating puso, itong mga bagay nito. Huwag nating akalain na okay lang kahit hindi tayo magpuri o magpasalamat, kahit hindi tayo sumunod kay Lord paminsan-minsan, akala natin yun ang tama. Pero mali. Di ba? Ang sabi rito, ang parangal na nais ko sa akin ihain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw, akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. So pagiging isang masunurin, pagpapakita po ito ng pagrespeto at paggalang at pagbibigay pugay sa ating Diyos. Sabi po rito sa awit 91:16, sila'y bibigyan ko't gagantipalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak, tatamuhin nila ang aking kaligtasan. So again, no, ang nakakaranas lang, no, ng kaligtasan ay yung mga merong pagsunod. Kapag tayo sumunod, yun lamang po ang paraan para tayo magkaroon ng mahabang buhay at nakakatiyak, tatamuhin daw natin ang kaligtasan. Lahat tayo gusto natin ng kaligtasan. Tama po ba? Pero ang tanong, paano natin matitiyak na tayo tatamuhin natin ang kanyang kaligtasan? Walang iba, kundi pansinin natin ang kanyang salita. Sabi rito sa awit 21:4, humiling siya ng buhay at iyong ibinigay ng mahabang buhay na magpakailanman. So again, para magkaroon tayo ng mahabang buhay, no, kailangan tayo ay humiling sa ating Panginoon. Hilingin natin. No, hindi po yan makukuha sa pansit. Hindi po yan makukuha sa pamamagitan ng pagbibigay. Hindi po yan makukuha sa pagsisimba mo araw-araw. Hindi yan makukuha sa pamamagitan ng paggawa natin ng mabuti. Kasi ang tanging kaligtasan natin ay tayo ay sumasampalataya at nananalig. Kay Lord lamang ang totoong katiyakan ng buhay. Please, tulungan tayo ng Diyos. Huwag tayong basta maniwala sa mga sabi-sabi. Si Lord, magdepende tayo kay Lord sa lahat ng sasabihin ng kanyang mga salita. Sabi nga rito sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Lahat tayo ay makasalanan, huwag natin akalain na dahil di tayo magnanakaw, pumapatay,
di na tayo makasalanan. Lahat ng kasalanan o hindi kagustuhan ng Diyos, nagre-resulta ito ng kamatayan. Baka sabihin mo, hindi po ako nagkakasala. Akala kasi nung iba, yung mga magnanakaw, pumapatay, yun lang ang makasalanan. No, ang lahat ng tao ay makasalanan. Maling akala, yung isipin mo na ikaw ay exempted dahil marami kang ginagawa na mabubuting bagay o ikaw ay nagkakawang gawa. No, hindi yun ang kaligtasan. Kasi lahat tayo makasalanan. At sabi rito, patunay ito na ng lahat ay makasalanan sa Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo ay patungo sa tiyak na kamatayan at kaparusahan na walang hanggan. Pero ito maganda, no? Sabi di ba sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, buti na lang hindi po tayo pinabayaan ng doon. Bakit? Ang kasunod na verse, sabing ganoon, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, ibig sabihin, ang atin pong kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ito lamang ay dahil sa kaloob ng Diyos, ito po ay biyaya. No? Biyaya. Huwag nating akalain na dahil ang dami nating nagagawang mabuti, ay yun ang kaligtasan. Bagamat iyon ay gusto ng Panginoon na meron tayong ginagawa. Pero, hindi po yun ang basihan ng ating kaligtasan. Sapagkat ang basihan po ng ating kaligtasan ay sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Sabi po rito sa 1:3-16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag po nating akalain na tayo walang kasalanan. Huwag po nating akalain dahil tayo ay maraming ginagawa sa simbahan o marami tayong ibinibigay sa simbahan ay tayo magkakaroon kaligtasan. Ang kaligtasan lamang po natin ay sumampalataya sa ating Panginoon. Kapatid, baka sa panahong ito, merong mga ginagawa ka na ang akala mo ay yun na yung paraan para magkaroon kaligtasan. Base dito sa pinag-aralan natin, ang tanging kaligtasan lang natin ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kapatid, sa gabing ito, gusto ng Lord mawala yung ating mga maling akala. Gusto ng Lord pansinin natin ang kanyang mga salita. Gusto ng Panginoon parangalan natin ang kanyang dakilang pangalan. Dahil ito lamang ang tanging paraan para matamo natin ang tinatawag na kaligtasan. Nang gagaling sa kanyang banal na salita, sa pananampalataya sa kanyang salita, ito magdadala sa atin sa maganda at maayos at katiyakan ng buhay na walang hanggan. Gusto mo ba kapatid na magkaroon ka nito? Ito yung pagkakataon. Aanyayahan kita sa isang panalangin na pagbibigay ng sarili sa ating Panginoon at pagtanggap sa Kanya bilang patotoo at magiging daan ito para tayo ay totoong magkaroon ng totoong kaligtasan. Huwag nating akalain na tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Tanging sa pananampalataya lang sa ating Panginoon ang tiyak na kaligtasan. Ako'y mananalangin ng isang pagtanggap at aanyayahan kita kapatid. Ikaw na nanonood ngayon, ito isang kaparaanan para makita natin at maranasan natin ang binibigay na kaligtasan ng ating Panginoon. Tayo pumikit, tayo'y manalangin. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Gawin ninyo na sarili niyong panalangin na nanggagaling sa inyong puso ang panalangin ito. Panginoong Hesus, naririto po ako. Isang taong makasalanan, isang taong nangangailangan ng iyong kalinga, isang tao na gusto po na magkaroon ng buhay na walang hanggan, na tanging sa iyo lamang namin matatagpuan. Tinatanggap po kita at ako'y sumasampalataya na ikaw lamang ang aking kaligtasan. Hallelujah. Kapatid, kung ginawa mo itong mga bagay na ito, isa sa mga benepisyong napakaganda na binibigay ng salita ng Diyos, tayo raw po ay ituturing na anak ng Diyos. Base doon sa sinasabi sa 1:12. No? Ang sinumang sumampalataya at manalig sa ating Panginoon ay binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya sa pagkakataong ito, ikaw ay aking kinukongratulate na ikaw ngayon ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, meron tayong mga karapatan.
ano yun? Pwede tayong lumapit at humiling lumapit sa ating Panginoon. Kaya sa panahon ito, kapatid, nakikinig ka ngayon, meron kang karamdaman, ito isang pagkakataon para maranasan mong kagalingang pisikal. Hilingin mo sa ating Panginoon ang kagalingang pisikal. Opo, Panginoon. Sige kapatid, huwag kang magano. Ikaw lang at si Lord ang nakakaalam. Hilingin mo sa kanyang kagalingan. Opo, Panginoon. Nararamdaman po ninyo. Nakikita po ninyo. Ang aking kapatid na mayroong karamdaman. Opo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan. Gayun na rin, Panginoon, sa mga oras ito, mayroon kang emotional problem at naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw lamang ang po pwede mag-ayos ng relationship namin sa aming magulang, sa aming mga anak, sa aming kapatid, yes Lord, sa aming kapitbahay, sa aming kasama sa trabaho, sa eskwela, o saan mang lugar kami na kami kumikilos at gumagalaw. Tulungan niyo po maayos ang aming relationship sa lahat ng tao na aming nakakasalamuha. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Matuto kami magpatawad at matuto rin kami na humingi ng tawad. Yes, Lord. Yes, Lord. Sa mga oras nito, Panginoon, inaalay po namin sa iyo ang aming sarili, Lord. Humihiling po kami, lumalapit po kami sa iyo. May mga bagay, Panginoon, na hindi namin alam kung paano kami makakalaya para kami totoong makapagsamba sa iyo. Na totoong ikaw lang aming palikod. Na ikaw lang ang aming paglingkuran. Alisin po niyo, Panginoon, yung aming mga negative thoughts. Pakialis po niyo, Panginoon, yung aming maling akala na kami ay tumatayo o nananalig sa sarili naming mga gawa o meron kami mga bagay na ginagawa na hindi dapat sa inyo. Tulungan po kami, Panginoon, makalaya po rito. Makalaya po rito. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Kaya na rin, financially sa mga oras na ito, ang bawat isa na nahihirapan, ito yung pagkakataon. Ang sabi ng ating Panginoon, siya ang magpo-provide ng ating pangangailangan. Magtiwala tayo sa Kanya ng gusto. Huwag natin sayangin yung opportunity na binibigyan ng Diyos. Meron tayong trabaho na maayos, gampanan natin ng maayos. At tulungan tayo ng Lord kung paano natin gagamitin ng tama yung mga resources na binibigay sa atin ng Lord. Yes, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na huwag namin aksayahin yung mga biyaya na pinagkaloob po sa amin, na maging channel of blessing kami sa lahat ng mga tao. Yes, Lord. Ikaw lang naman, Panginoon, po pwedeng gumawa itong mga bagay na ito. Ikaw ang aming pag-asa. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Yes, Jesus. Tulungan po kami, Panginoon, na magawa namin itong mga bagay na ito sa inyong biyaya, sa tulong po ninyo. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, na bibigyan niyo kami ng pagkakitaan o ng trabaho na hindi magiging hadlang sa paglilingkod namin at sa aming paniniwala na ikaw nagbigay nitong mga bagay nito. Yes, Lord. Gaya rin, Panginoon, nadalangin po namin mga kapatid nagdiriwang ng kanilang kaarawan o kanilang anniversary. Salamat po, Panginoon, sa pagdugtong ng buhay, sa pagdugtong ng pagsasama ng mag-asawa. Kasi naniwala po kami, Panginoon, ikaw lang naman talaga ang pwede magbigay nitong mga bagay na ito. Gaya na rin, Panginoon, tulungan mo po ang aming bansa. Hirap po ang aming bansa dahil sa nangyayari na gulo sa aming bansa. Lalong-lalo na po, hindi na namin malaman pag nanonood po kami ng TV o ng balita kung ano na po ang tama, kung sino pa talaga nagsasabi ng totoo. Lord, ikaw po maglagay ng totoong mga leader na may takot po sa inyo. Tulungan niyo po yung mga leaders na nakaupo na magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa ngayon ng gobyerno, sa lokal man o national, na tunay na magampanan nila ang ganang tungkulin na may takot po sa inyo. Gaya na rin po mga kapulisan, mga sundalo, kayo po, Panginoon, ang
humipo sa kanilang puso, palaging malagay sa isip nila, sa puso nila, na kaya po sila nandyan, ay dahil ikaw ang may gusto na mangyari ito. At gusto po niyo, Panginoon, na gamitin sila para sa peace and order ng aming bansa. Lord, tulungan po, Panginoon, patuloy ang aming mga gawain dito sa church. Lalo na po, Lord, itong kagayang gawain ito, pati na rin po yung mga cell group, para, Panginoon, ang inyong mga salita ay tunay na mailagay sa puso ng bawat isa. Gamitin niyo po ang bawat leaders ng church na ito para ikaw po, Panginoon, ay mabigyan ng kapurihan, para maraming mga tao ang makakilala po sa inyo. Lalong-lalo na po, Lord, yung mga sign na nakikita po natin na malapit ka na dumating. Ayaw po namin, Panginoon, na may maraming mapahamak. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na huwag po kaming tumigil sa pangangaral po ng inyong salita. Ituloy po namin ito kahit saan kami nandun. Gamitin po namin yung every opportunity na binibigay niyo po sa amin para masabi po namin na sa pamamagitan po ninyo, Panginoong Diyos, ay merong kaligtasan. Merong kaligtasan. Salamat po, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang aming mga spiritual leaders, no, lahat po ng mga nagbibigay po, nag-mentor po sa amin, ang Pastor Popeng, pati na rin po ang Pastora May. Pagpalain po ninyo, pati ang kanilang buong pamilya, pati yung church sa kanilang pinapangunahan. Pagpalain niyo rin, Panginoon, ang Pastor Clibert, ang kanyang asawa, pati na rin po yung church sa kanyang hinahawakan, pati na rin, Panginoon, yung mga church na kanilang mini-ministeran. Kaya na rin pagpalain niyo po ang Bishop Oriel, pati ang kanyang pamilya, pati na rin po yung church sa kanyang pinapangunahan. Pagpalain niyo po ang Pastor Cesar Castellanos, ang kanyang buong pamilya, pati na rin po, Panginoon, ang kanyang ministry na pinapangunahan po niyo. Sa gabing ito, Panginoon, maraming salamat po. Dahil alam po namin na ngayon pa lang pinakinggan mo ng aming panalangin. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang bansang Israel, dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino mang magpala sa bansang Israel ay iyong pagpapalain. Kaya ngayon pala, Panginoon, maraming salamat na po. At kayo po, Panginoon, humipo sa puso ng bawat nakikinig sa mga oras ito patungkol po sa inyong salita. Muli, Panginoon, inaangkin namin na mangyayari ang lahat ng aming kahilingang ito sapagkat hinihiling po namin ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Sus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso, na nagsasabi, kung meron po kayong katanungan o meron po kayong mga inquiry patungkol dito sa ating pinag-aralan, huwag po kayong mag-atubili na mag-PM po o nandyan po, lalabas po sa inyong mga screen na pwede po kayong maglagay po ng inyong mga katanungan. Pwede po kayong magtanong dyan. Sasagutin po yan, huwag kayong mag-alala. O meron kayong mga prayer request na gusto po ninyo na ibigay, mag-PM din po kayo dyan. Gayun na rin, kung meron po kayong mga answered prayer sa mga pinag-pray po natin, please, inform nyo po kami. Dahil kasi po ito isang magiging kalakasan sa amin at magiging daan para makita namin na nandyan ka, talagang nakikinig, at ikaw isang Diyos na lagi nagbibigay po ng kasagutan sa iyong mga anak. Pagpalain po tayo at magandang gabi sa ating lahat.